Ngayong araw, itetest natin ang Suzuki Gixxer, ang isa sa mga pinakaastig at matipid na street fighter sa 150cc segment. Unang tingin pa lang, panalo na. Yung muscular tank, sharp fairings at LED headlights. Ang tapang ng itsura, parang big bike ang dating. Kung gusto mo ng motor na mukhang mahal, kahit budget friendly, swak to. May LED headlight na maliwanag sa gabi plus LED taillight para dagdag forma. Ang upuan, sakto ang taas, hindi sobrang taas, kaya comfy kahit anong height mo. Ang makina niya ay may 154.9cc single cylinder air-cooled engine. Hindi siya super lakas pero sapat na para sa city at konting hataw sa highway. 5-speed gearbox, 13.6 horsepower at 13.8 Nm ng torque. Hindi ganun kabrutal pero ramdam mo ang power lalo na sa mid-range RPMs. Fuel consumption, 45 to 50 km per liter. 12-liter tank capacity, telescopic fork sa harap, monoshock sa likod, front and rear disc brakes, no ABS. Okay, sa design naman tayo, kung ikukumpara natin dun sa Gixxer SF, talagang halatang naked siya. Wala siyang fairings banda dito, so kahit underbelly, no, wala siya. Hanggang dito lang yung fairings niya, tapos ito yung sticker na Gixxer na wala yung SF. Pero pagdating sa likod, pag tinakpan mo yung harap na bahagi niya, pareho sila ng Gixxer SF. Tatlo yung may tuturing natin na kapalodo, no? Una dito, kung saan nakalagay yung plate number, meron pa siyang mudguard dito, at meron pa siya dito para matakpan yung ating rear suspension. Eto na yung signature nilang tambucho, gawa sa plastic. Ito naman is gawa sa metal. Dito naka-attach yung tambucho at ito naman yung apakan para sa angkasan. Sa upuan, meron siyang nakaumbok dito, no? Diba yung Raider 150 pag yung angkas natin, bigla kang pumreno na uusog siya ng konti sa'yo, no? Dito, mukhang mapipigilan niya ng konti yung angkas mo na malaglag papunta sa'yo, no? Firm yung foam ng ating upuan, pati dito. May cover ng plastic fairing yung tangke natin. Dalawa yung kulay niya. Sa design nyo ng headlight, medyo plain lang siya. Puro LEDs yan. Nga lang, incandescent bulb yung kanyang mga signal light. Ang kinagandaan naman sa ganitong signal light, madaling palitan pag napupundi. Sa front suspension niya, nakita nyo, ang taba, oh. Talagang makikita mo matibay siya, eh. Tapos yung baso niya dito, ang taba, oh. May sticker pa yung side ng mags at parang nagre-reflect siya kapag nasisinagan ng liwanag, eh, no? Para sa front and rear brake system natin, Vibre yung brand ng caliper. At kung mapapansin nyo, may nakaabang dito. Ito po kasi yung pinaglalagyan ng ABS. Dahil sa ibang model ng Gixxer is naka-ABS sila, no? So, isang design lang ng front suspension yung ginamit nila para hindi na sila mag-produce pa ng isa pang klase ng suspension para dito sa lower variant ng Gixxer. Ang nagustuhan ko sa mga Gixxer na kagaya ito is malapad naman yung mga gulong nila at mas stable sa kalsada dahil kahit nalulubak ka, hindi kayong parang natitilapon ka kapag dumaan siya sa lubak. Pati sa harap, medyo malapad siya, no? Tsaka maganda yung hugis ng gulong niya. So, hindi ka alangan pagdating sa bankingan. Tubeless yung mga gulong natin, kaya medyo confident tayo kapag nabiyahe. Para sa apakan ng driver ng motor, naka-separate siya, eh, no? So kahit na halimbawa matumba, maputol man ito, madali siyang palitan kasi hindi siya buo. Tapos natutupi pa siyang ganyan, no? Nagagamit to kapag tinutulak-tulak mo yung motor sa traffic. Pagdating sa body position naman, para sa akin mas komportable ito compare doon sa SF. Syempre, mas nakadiretso yung katawan natin. Yung manibela niya is padiretsong ganyan. So pagdating sa bankingan, kapag nag-counter steer tayo, mas madali kasi nga mas maitutulak natin ng ganyan yung manibela. Like yung pag ganyan mo, matutulak natin ng madali. Hindi na ako naghahanap ng colored TFT display. So maganda naman kasi, kitang-kita naman, no? Mga importanteng details nandiyan naman. Sa side mirror, parang hawig sila ng Raider, eh, no? Hindi adjustable yung mga levers niya. Yun nga lang, wala siyang cellphone charger, eh, no? So, ikaw na mag-improvise kung paano mo i-charge yung phone mo habang nabiyahe. Ako po ay 5'7". Hindi po ganun kataas yung motor, kaya napaka-komportable. Ang laking tinitignan ng motor, di ba? Pero at least sa height ko na to, hindi ako masyado mahihirapan kasi una sa lahat, hindi mabigat yung motor. Or para sa akin lang yun, guys. Hindi ko alam kung mabigat para sa ibang tao. Pero kung abot mo naman yung ground kapag nakasakay ka sa motor, kahit na medyo mabigat naman yung motor, eh may control ka pa rin. For me, mas gusto ko yung naked kasi syempre mas komportable siya at mag-enjoy tayo. Base kasi sa design ng motor, kung saan mo siya gagamitin, syempre kung SF, more on banking, kung maraming twisties sa inyo at kung mahilig kang mag-race track. Dito naman, kung mahilig kang mag long ride at street lang,
So the best ito. Okay, testingin naman natin yung preno niya sa likod. Naka-disc brake ito, so expect natin dudulas yung likod. Oh, diba? Pagka walang ABS, ganyan po talaga yung nangyayari. Fishtail ang tawag doon. Nag-lock na yung gulong natin sa likod. Tapos ang tagal niyang huminto, diba? Testing naman yung sa harapan. Malakas talaga yung harap, kaso pag kasi ito huminto na ng ikot, tutumba na tayo. Okay, subukan naman natin ang 0 to 100. Yun ang 100. Dito mas nag-enjoy ako kasi talagang trip na trip ko talaga yung mga naked bikes, big bike, small bike, ganon. Kaya nga yung Raider, gustong gusto ko rin yun eh. Pero compare naman sa Raider, mas komportable ito, tsaka pang long ride yung dating niya dahil ang laki ng gulong, malaki yung body, mas stable sa kalsada. 150cc siya, so meron din siyang lakas eh, no? Kaya medyo ingat lang tayo sa pagpreno dahil wala po siyang ABS. May mga pagkakataon po kasi talaga na hindi natin nasa bigla tayo mapapapreno tapos maglalak yung gulong natin. Kaya nandun yung ABS para kahit paano may tigapigil sa paglak ng gulong natin. At dahil naked siya, maganda yung handlebar niya, no, diretso. So mas madali siyang i-banking, no? Kasi pupush mo lang ito, lumiliko na yung motor eh, oh. Sa arangkada, ang haba ng RPM niya, talaga namang ang lakas din. Sa suspension, medyo matalbog dito pero okay naman. Hindi mabilis yung pag-rebound niya, maganda. Although hindi siya fully adjustable na suspension, pero nakaset siya as ganito, okay naman. Magaan lang ako, nasa 64 kilograms lang ako, pero parang may angkas ako sa motor eh. Ang lambot ng clutch. Sa suspension, tignan nyo naman, oh, maganda. Yung nga lang sa hangin, kapag tumatakbo ka na ng 90, ang lakas ng bangga sa katawan mo dahil halos nakadiretso yung likod mo, bangga talaga yung hangin eh, no? Yung mga buttons niya, super basic, common na yung mga placement na mga pindutan. Yung upuan, hindi siya matigas eh, firm siya, kumbaga quality yung foam na nilagay nila. At isa pa sa kinagandahan ng gantong model na motor, kapag bumangking ka kasi may tangke siya, diba? So nayayakap ng tuhod mo yung tangke, so madali para sa yung lumikong ganyan, oh. Hindi ka malalaglag. Alright, sa lahat po na naghahanap ng Suzuki Gixxer 150, available po ito sa lahat ng branch ng Guanzon Motorcycle Dealer. Visit nyo lang ang Facebook page ng Guanzon Group of Companies para updated po kayo kung saan mga branch po available yung ganitong motor, yung kulay. Alright, kita-kits ulit sa mga susunod na motorcycle review from Guanzon.